之下，俗人一场，芸芸众生却贪恋着我疏狂。苍穹之上，我心向往，这双手掩不住的光，看心安排开多少难解的心结，回头望又是神鬼神类的情节，时空把我写进要一片荒野。只好去有杀死贪图，不小心撕开了天幕，口中的权术让这碗金汤洒一地，它并不太坚固。当你在这里，要守的规矩竟被我给制定，绝学来治病，铲除掉这一片大地的顽疾。我们俗人本想一步一步稳，我们俗人从未想挣扎不分，我们俗人够难听取悦舞者，可曾见满山孤魂，只怪我奋不顾身，留后人考究我的心理涂鸦。这双手掩不住的光，看心安排开多少难解的心结，回头望又是神鬼神类的情节，时空把我写进要一片荒野。心一趟，却又随意，我的期盼这个结局，当我入局，是我失去，当你后悔，那也是后悔。我的谎言好多狂骗，每场戏我都是眼底，越来越似是处在阶段，越不以我就定。Sandali lang! Isabay niyo muna yung pinto! Sige na! Sarap na kayo! Umalis kayo! Umalis na kayo! Bakit iniwan niyo ako? Hindi naman kailangan kayo lahat ang magsara! Ano ko? Chicho! Ano ba kasi ginawa yan, ha? Anak! Halika! Tutulungan kita! Huwag ka mag-alala! Akong bahala! Hindi yan! Tulungan mo kami rito! Papakisakit na! Hindi ko yan! Hindi ko kami tutupon! Isang pinagawan! Ay, niyo yan! Ganyan, ano? Bakit lang? Bitawan na! Sandali lang! Naipit niyo po ako! Ibig niyo po na! Ibig na! Ayos na! Ayos na ako! Huwag ka malikot siya! Mauhulog kami! Tiama, may kailangan ba kayo, Narinig kasi naming maingay riyan sa loob. Ayos lang ba kayo, ha? Ayos lang po kaming lahat. Nahulog lang po itong bangkuan. Paalam na. Sandali! Mayroon pa ba kayong kailangan? Naiwan niyo sa labas ang anak niyong si Dowding. Ilapag nyo na siya sa lupa. Paalam. Anak ko, ayos ka lang ba, ha? Paano niyo nagawang makabalik lahat dito, Ama? Di naman nakita ng kapitbahay na nais kong magbinti, di ba? Hindi nila nakita. Kung ganun, makakahinga na ako na maluwag. Kuya Shinyen, alam mo ba kanina may sinabi yung mga tao? Anong ibig sabihin nung nagbibigti ka raw? Magagamot, pakiusap iligtas yung anak ko. Ilang araw na siyang walang malay. Ilang araw na siya hindi nagigising at... Nagbalik na pala kayo. Ayos ka na ba, ha? Mabuti ng pakiramdam ko. Bakit may manggagamot? Mayroon bang may sakit dito? Siya bang... Kayo ba yung may sakit? Oo. Malala ba yun? Hindi namang malala. Tama. Mabuti naman. Mabuti nga yun.
Kung ganon, umalis na tayo. Ang dumi na ng suot mo. Ano ba nangyayari, ha? Ay. Ano ba yan? Dumi. Ay. Ang sama naman pala ng kondisyon ng lugar na to. Nangungupit ka pa, ha? Bubunutin ni Inang buong ngipin mo dahil dyan. Ngunit Ate Lingy. Sige na, sabihin mo kina ina't ama kakain na. Ngunit inaalagaan niya yung inaama't ina si Kuya Shinyan doon. Ah, sabihin mo na lang kay Kuya Ningyan kain na. Bakit wala akong alaala ng may-ari ng katawan na to? Pero naaalala ko pa rin yun sa pamilya niya. Nahirapan ako ma-promote na manager. Tapos mapupunta lang ako rito. Ang swerte talaga ni Sergio. Ay, di ko pa nga nagagastos yung pera sa ATM card ko eh. Oo nga. At hindi ko pa nababasa kahit isang chapter sa binili kong 3 novels. Ay, nasa ang eksaktong lugar ba kasi talaga ako? Anong dynasty ba to? May mga salamahan ka pa sila. Dito na lang ba ako habang buhay? Hindi. Hindi ako pwedeng mamatay nang hindi nalalaman ng lahat. Isang subo Ayoko, lang. nais ko yung sa kainan. Sige. Yun lang ang nais ko. Nagtutungo ka lang dito kapag oras na ng pagkain. Ano sa tingin yung gagawin ko? Gumagaling ka na magluto, Lingy. Yung ulam na to, sobrang sarap talaga. Anong nangyari kay Kuya Shinyan? Kanina lang magbibigti siya tapos ngayon. Alam nyo kasi, transient global amnesia ang tawag sa kondisyon niya. Ay, kondisyon yun na nangyayari lang sa piling sitwasyon kapag nakakaranas sila ng matinding shock. Pwedeng mawalan sila ng alaala. Pero yung mga pangunahin nilang kakayahan, hindi naapektuhan. Wala rin magiging problema sa mga pagkilos nila. Wala ba akong upuan? Shinyan, busog ka. Sige na. Isang subo lang. Mama. Alam mo, iniisip ko lang. Bakit kaya ako nakakaramdam ng hilo ngayon? Wala rin akong mangkok. Pera ma. Tama. Magpahinga ka lang. Di naman yung malala. Pero wag nyo na lang babanggitin yung nangyari sa nakaraan, ha? Mas nakakalito lang yun para sa kanya. Tsaka may side effects. Sobrang bait niyo ni Ningyan. Tinutulungan niya ako, ah. Oh. Lingi. Ba't nakatitiga sa akin? Ano, pakiramdam ko kasi ngayon parang ibang tao ka na. Iba na yung pananalita at kilos mo. Noon hindi naman siya nakakalutas ng suliranin. Tama yun. Naguguluhan din ako. Ningyan. Ikaw, paano mo nagawang lutasin yung suliranin? At yun ang kabuuan ng buong nangyari. Yun ang dahilan kung bakit tayo nakalaya. Ah, yun pala. Ngayon, alam ko na. Bakit hindi ko kagad naisip yun? Ni hindi mo nga alam kung paano magtimbang ng mga bagay. Tiyo, wala ba kayo noon nung binibilang ang pilak? Ah, yung kasama ko kasing si Lou, binigyan ako ng osmantos na alak. Alam niyo namang malakas akong uminom. Walang makakatalo sa akin kahit sino. Kaya yun, uminom lang ako ng kaunti. Bakit wala yun sa salaysay niyo? Dahil naisip ko na hindi na yun mahalaga upang banggitin pa. Yun. Hindi na mahalaga. Muntik mapahamak ang buong angka natin ang dahil dun. Wala ako sa katinuan dati. Kaya hindi na ako ulit iinom ng alak. Ina, Hmm? sobrang ganda po ng kalangitan ngayong gabi. Tingnan niyo po yung mga bituin, no?
na naman. Sabi ko naman sa'yo dahil yun sa dami ng asin. Nakita ko si Pinulong Juan na pinakukuluan ng asin. Gumagawa ba ang mga taong to ng huwad na pila? Ha? Sayway? Binibining Sayway! Binibining Sayway! Dito po kayo! Tingnan niyo muna to. Pinagawa kami ng kamahalan ng wad na pilak. Ang sabi niya sumasabog yun kapag nasa tubig. Ay, ngunit lagi kami nabibigo. Hindi namin alam kung bakit. Binibining Sayway, tulungan mo naman kami. Binibining Sayway. Nakita niyo mismo kung paano ginawa. Saan kami nagkamali? Tama, saan? Tama yun. Mukhang tama naman lahat ng ginawa nyo. Ganyan din ang ginawa niya noon. Isa tong sinaunang alkimiya na ipinamana sa atin. Malalim to at komplikado. Hindi yan yung tipong matututuhan nyo ng ilang ulit lang. Kailangan ng mas mataas na antas ng alkimiya upang makuha ang mahalagang bunga. Tama. May ituturo akong sawikain sa inyong lahat. Kailangan nyo tong matandaan, ha? Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron. Hydrogen, helium? Anong ibig sabihin ng mga yon? Kahit ako, hindi ko alam. Ngunit si Shu Qian ang nagsabi sa akin ng sawikain na yon. Pamangkin siya ni Shu Pingji, pangpito sa may luntiang balabal. Maaari niyo siyang hanapin kung nais ninyo. Siya nga pala, siya ang gumawa ng mga huwad na pilak. Maestro! Sayway, ikaw pala. Apo, Maestro! Yung sojum po, ano po ba talaga yun? Hindi ko alam yun. Maestro, meron bang bagay na hindi nyo alam? Marami akong hindi nalalaman. Hindi ko nga rin alam kung nasa na mga magnanakaw noon na umatake sa atin. Binanggit ninyo na naman yan. Sinasabi ninyong masasama ang mga magnanakaw na yon. Ngunit hindi nyo naman binabanggit kung anong ninakaw nila sa inyo. Lubang mahalagang bagay yung ninakaw nila. Ay, nako, maestro naman. Hindi nyo pa rin sinabi kung ano yun at malihim pa kayo. Ang daya nyo. Kung ganon, maestro, sa antas ng lakas nyo, nakikita nyo ang lahat ng panahon at kayo ang pinakamakapangyarihan. Kaya natitiyak ko na alam nyo kung bakit may alam si Shu Qian sa alkimiya, di ba? Tungkol sa bagay na yan. Ngayon ang pampitong araw ko rito sa mundo na to. Unti-unti ko nang natatanggap na hindi na ako makakabalik sa mundo ko. Napunta ako rito kahit hindi ko gusto. Pero iniisip ko na magiging hinaharap ko rito. Kung tutusin, pareho lang to sa dati kong team eh. Abot kamay ko na ang target ko. Sa ganitong paraan, magagawa ko pa rin ang plano ko na sobrang dali. Yung pamilya ni Qian, tinatrato ako na maayos. Si Tio Pingji, tinuturing niya akong anak. Pangpito siya sa 100 Commander Imperial Sword Guard. Katumbas yun ng civil servant sa amin. Mukha lang siya matapang, pero yung asawa niya ang mas nasusunod sa kanila. Ang anak nating si Sijo, nilustay niya ang lahat ng salapi upang hindi lang tayo mapahamak at mailigtas ang buong pamilya natin sa kapahamakan. Ano na ang gagawin natin ngayon? Tama ka. Ano ang gagawin natin ngayon? Tumayo ka nga. Ilapit mong binti mo. Angat mong damit mo. Bala ko talaga ibigay yan sa'yo. Kung ganun ay bibilang ko to bilang panggastos ng nakaraang buwan. Ibilang mo bilang ngayong buwan. Ha? Ibig ko sabihin, pang nakaraan yan. Hindi ako naman. Mahirap siyang pakisamahan. Katulad niya yung CFO na umalis sa kumpanya namin. Yung Makati naman, yung isa may kakayahan at maganda ang personality. Organized siya at mahusay ang mga kamay. Kaya niyang maliit man o malaking gawain. Matured siyang kumilos kung titingnan, pero ang totoo, isip bata pa rin siya. Nasa edad pa lang siya ng pagkakaroon ng first love. Yung pinakabata naman, siya ang mascot ng pamilya. Maliit lang siyang bata, pero talagang napakatakaw niya. Oo nga, munti kong makalimutan si Pinsan. Napakatalino niyang tao. Pero mukha siyang mahirap lang na nagsusulat ng article para mabuhay. Matatagpuan ng yaman sa panulat. Hindi, kailangan ko siyang bantayan para hindi niya ako maloko. Magmula ngayon, hindi na ako si Yang Ling. Ako na si Shu Qian. Sa dati kong buhay, isinuko ko ang lahat ng mga pangarap ko para sa realidad. Pero dito,
Bilang may 9 na taong high quality compulsory education ako at may utak na puno ng diskarte sa buhay, magagawa ko ng makamit ang mga pangarap ko. Ano na? Malinaw na ba? Oo nga pala, ito ang plano ko. Gusto kong gumawa ng salapi. Dapat ganun din ang gawin nyo. Ay, alam ko hindi talaga perpekto ang plano ko eh. Siguradong hindi nyo maintindihan ang asset management at joint venture listing. Pero relax lang, magtiwala lang kayo sa kakayahan ko. At saka maraming sikat na taong minaliit muna bago nagtagumpay sa buhay. Lingye, kuskusin mo yung mabuti. Apa, ina. Pinsan, ang balita ko nag-aaral ka raw sa akademya. Saan nga uli yun? Sa akademya ng Yunlu. Ano kaya kung bigyan mo ako ng kapital bilang panimula? Kapag nagtagumpay yung negosyo ko, magbibilang ka na lang ng kita. Hoy! Tio Pingsi, ang balita ko tagapagbantay kayo. Mataas ba yun? Kawa lang ako. Pautangin niyo ako at gagawin ko kayong shareholder. Ha! 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 Loading, may natitira ka pa bang salabi? Pairam naman. Bibilang kita ng peras pag kumita ako. Wala na po. Lingi, ikaw ang nakatoka sa pananalapi, hindi ba? Baka naman meron ka dyan. Bibigyan kita ng 10% na tubo, o ano? Ano ba yung mga sinasabi mo? Shuningye. Tumahimik muna kayo, tiya. Para na rin to sa pamilya natin. Sige, mabuti naman. Lingye, Kuya, hetong kasuotan mo. Para saan to? may ilang dekada na rin ang utang mo sa angka na ito. Kasama na roon ang upa sa bahay. Nasa 632 pilak at 5 tiyan. Kung iniisip mo talaga kaming pamilya mo, palitan mo na ngayon yung kasuotan mo. Bumalik ka na ngayon dun sa yaman. At maghanap buhay ka! Maghahanap buhay? Ayoko maghanap buhay. Hindi na ako maghahanap buhay kahit kailan. Tio Pingsi, sinabi ko na sa inyo, di ba? Dapat kumbinsihin nyo tong asawa nyo. Magmadali ka na lang. Mababawasan pang sahod mo kapag nahuli ka. Kayo... Lingi, huwag ka na magkunwaring inosente. Sige na, tulungan mo naman ako. Bibigyan kita ng bentahan ng mga damit kapag kumita ako. Hindi ka na maglalaba. Meron ka pa magandang damit. Lingyen, maglaro ka na muna ron. Ha! Ha! Shuningyen. Tulungan niyo ako! Gusto niyo ako patayin! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako dyan sa tiyo ko yan! Pagilan niyo siya! Pagilan niyo siya! Walang makakapigil sa akin sa paggawa ng pera. Ayon sa hinala ko, ngayon ang pang-5 araw ng March, sa Year of the Rat. Ngayon ang simula ng business plan ko. Teka, talagang gawa sa simento ang mga bahay sa mundong to? At meron na rin silang salamin? Bili mo na. Ha? Naiintindihan ko na kung bakit hindi ako magtatagumpay sa mga imbensyon dahil naimbento na ng kawanihan ng dalugdalaan ng lahat ng bagay. Kahit hindi umubra ang imbensyon, pwede pa rin ako magnegosyo. Alam kong hindi magtatagal at magiging maganda ang kinabukasan ko. Bago kayo magsalita, mag-isip muna kayo. Maiksi lang ang pasensya ko. Hoy, bata. Wala na rin akong pasensya. Bibili ka ba, ha? Naubos na yung kinain mo. Ay, Akin na nga kabibi yan. lang yan. Mga kabibi lang yan. Bibiling ko yan. Di ko naman sinabing hindi eh. Sige, magkano ba ang tubo niyo sa mga kabibing yan? Sabihin niyo naman sa akin, boss. 15, 20 na lang sa'yo. Ah, kung ganun, 5 lang ang tubo? Meron akong bago na isip. Kung may isusulat ko ang Wuxia novels at online novels mula sa mundo ko, kikita ako ng walang ginagawa. Ay, naku naman. Suko na ako. Isang nobela pa lang, ilang milyong salita na. Tapos brush pang gamit ko sa pagsusulat. Di realistic yun eh. At saka hindi ko rin maalala yung kwento at mga nilalaman eh. O sige, sasantabi ko muna mga plano ko. Ay, dati pa pala hindi ganun kasimple magnegosyo. Kailangan ko yung pag-isipang mabuti. Kilos na! Opo!
Shu Qian, hepe ng bayan ng Changla. Okay, sige. Susubukan ko magtrabaho ngayon. Malalaman kong business opportunities kapag nakasalamuha ako. Huh? Swerte pa rin ako. Nakapulot ako ng pera. May nakawala ba nito? Sa inyo ba tong perang to? Meron ba nakawala nitong pera? Okay, walang sumasagot. Sobrang malas ko naman. Di na nga natin nalutas ang kaso na walan pa ako na salapi. Huwag ko lang talaga makikita ang nakapulot nun. Dahil sisipain ko siya. Shujian? Bakit narito ka, ha? Akala ko pinaalis ka na. Ibig mong sabihin, yung tungkol sa buwis, nalutas na? Ay, Ningyan, wala kang alam. Nung nasa piitan ka, may nangyaring pagpaslang sa camping. Makapangyarihang mangangalakal ang biktima. Araw-araw nang pinagsasabihan ng maestrado si Hepe Wang. Minamadali na nila kaming lutasin yun. Hindi na makatulog si Hepe Wang dahil sa pagkabalisa. huwag ka mag-alala. Dahil wala ka pa naman nun. Wala kang kinalaman dito. Pag mamakaawa kita sa maestrado, sisiguruhin kong mananatili ka rito. Sasamahan ko kayo sa hira at sa ginhawa. Ba't di tayo magpahinga muna? Magpahinga muna? Ginagawa niyo rin yun? Ang ibig ko sabihin, dahil mahirap lutasin ang kaso at trabaho lang naman yun, magpahinga tayo para mas maging madali ang mga bagay-bagay. Magandang naisip mo na magpahinga tayo. Ningyan, tama ang sinabi mo. Trabaho lang yun. Kailangan din nating magpahinga. Huwag kayong mag-alala. Pipili tayo ng panakip butas mula sa mga salarin na to. Salot lang sila sa mundo. Dito pala ang pagpapahinga, paghahanap ng panakibutas. Teka, Amo. Ay, kahit na sabihin nating masasama sila, parang hindi naman sila dapat mamatay, di ba? Ikaw nga ang nakaisip nito, di ba? Ano kaya kung tingnan ko muna ang talaan? Kung ganun, Hepe Shu, sino sa tingin mo ang salarin? Nasaan siya ngayon? Ang biktimang si Jiang Yori. Mayamang mangangalakal siya. Maagang namatay ang asawa at may isang anak. Pagkatapos noon, nag-asawa siya ng mas bata sa kanya ng 20 taon. Mas bata sa kanya? May nalaman ka na. Ayos ah. Mahilig pala siya sa mas bata sa kanya. ah. Shujian! Pero ganun pa man, hindi tama ang pumatay ng tao. Sabihin niyo sa akin kung paano niyo pinaslang si Jiang Yori. Magtapat kayong dalawa. Paano niyo po yan nasabi? Bakit ko naman papaslangin ang sarili kong ama? Sige, tatanungin kita. Nasaan ka noong naganap ang pagpaslang? Nag-aaral ako. Bakit wala ka sa silid niyo ng iyong asawa? Sinusuri ko ang talaan. May iba ka pa bang ginawa? Hating gabi na noon. Ano pa pong gagawin ko? Ikaw, Ginang Jiang. 10 taon na kayo mag-asawa ni Jiang Yori at wala kayong anak. Paano nangyari ngayon ka pa nagdalang tao? Magtapat ka na. Mag-asama niyo bang ginawa ang pagpaslang sa asawa mo? Pinuno, wala po akong kasalanan. Hindi mabuting kalusugan ko. Mahina ang katawan ko. Mahirap po para sa akin ang magdalang tao. Kaya paano ninyo ako nagagawang pag-isipan ngayon ng masama? Sinabi mong may nakita kang aninong umakyat sa pader.
Kung ganun pala, bakit walang nakita ang mga hepe na anumang bakas doon? Wala rin silang nakitang natapakang anumang halaman sa hardin. Ngunit, Pinuno, paano malalaman ni Ina kung anong ginawa ng magnanakaw? Kami ba ngayon ang sinisisi ninyo dahil hindi ninyo magawang malutas ang suliranin? Oo, magaling sa mga tuwiran ha. At nabaliktad niya pa ang sitwasyon. Si Jiangxian, mukhang mahirap sindakin. Ang lakas ng loob nung tumanggi. Bantay! Pinuno! Haguputin niyo sila! Opo! Pinuno, wala pa akong kasalanan! Pinuno, ginagawa niyo ba to para umamin kami? Tagapamahala ang tiyo ko ng kagawaran ng ritual. Pinuno, hindi ba kayo natatakot mapatalsik? Bastangan! Ano naman kung may katungkulan ng tiyo mo? Ng taga... pamahala. Ngunit kahit na... pamangkin ka niya, hindi ka dapat magbataas. Sige, ikaw umalis ka na. Nais niya kaming pahirapan upang umamin. Nakita ninyo namang lahat, hindi ba? Hindi ubra tong nangyayari. Meron ako naisip. Sige. Huwag kang kabahan. Nandito ako para tumulong. Tawagin mo na lang akong Sir Shu. Sige po, sir. Nung gabi ng pagpaslang, nagsiping kayo ng anak ni Jiang Yori habang nangongolekta siya ng upa. Pero bumalik na maaga si Jiang Yori at nahuli niya kayo sa ginagawa niya. Papatayin kitang tampalasan ka! Ama! At aksidente ninyong napatay si Jiang Yori. Hindi totoo yan. Wala talaga akong ginawang kasalanan. Para pagtakpan ang ginawa nyo, hinila nyo ang katawan niya sa bakuran. Sinadya ni Jiangxian na mag-iwan ng bakas ng paa. Sa ganung paraan, magagawa ninyong pagpaslang na yon bilang kaso ng pagpaslang dahil sa bigong pagnanakaw. Yun din ang dinahilan nyo sa kamag-anak nyo na may katungkulan para ipitin ang maestrado. Sa ganung paraan, pwede na kayong magpahinga pagkatapos nyo makipag-usap sa amin. Ang buong akala nyo walang anumang butas ang ginawa nyong trabaho. Pero ang totoo, ang daming mali ron. Pinuno, sandali. Hindi mo kami dapat pinaparatangan ng ganyan. Palabas lang ang itinanim ni Jiangxian na bakas ng paa, walang papasok sa tahanan. Kung magaling ang magnanakaw, gagamitin niyang kakayahan niya sa pagtakas. Hindi siya mag-iiwan ng anumang bakas. Yun ang unang punto. Pangalawa, namatay si Jiang Yori sa isang matinding hampas. Hindi namin nahanap ang ginamit sa nangyaring krimen. Ibig sabihin, dinala ng salarin ng sandata. Bakit naman magdadala ng ganitong klaseng sandata kung magnanakaw lang naman siya? Hindi ba sagaba lang yun? Hindi mo maipaliwanag, no? At ang pangatlo, noong namatay si Jiang Yori, nakadapa siya dun sa bakuran at nakaturo ang paa niya palabas. Sa likod ng ulo siya hinampas. Ibig sabihin lang, hinampas siya ng salarin mula sa likod. Kung ganun, nasa bakuran ng magnanakaw. Pagkatapos, nasa likod lang siya mismo ni Jiang Yori. Kung magnanakaw lang yun, hindi siya gagalaw at tatakas na agad. Bakit pa siya lalapit ng palihim para patayin siya habang abala at namatay ang biktima sa isang hampas lang? Paano naman nangyari yun? Patapos na ako sa paninindak. Yung mahalagang parte na yung susunod. Noong papasok na ako kanina lang dito sa kulungan, may inabot sa aking salaysay ang maestrado. Salaysay ito ni Jiangxian. Buksan mo yan! Bakit ha? Takot ka ba? Nakapaloob sa salaysay na to ang lahat ng sinabi ko ng detalyado. Alam ni Jiangxian na yung ginawa niya, hindi niya na mapagtatakpan.
Kaya kusang loob siyang umamin sa maestrado. Nga pala, ang sabi niya, inosente rin siya. Sabi niya, pinilit mo siya na gawin ang mga yun. Sabi niya, isa ka rin sa pumaslang. Kaya handa siya magbayad ng 500 pilak at mag-alok ng pabor mula kay Pinunong Shu, ang mismong tagapamahala, para tapusin ang suliraning to gamit ang salaysay na yan. Sinabi ko na to kanina. Narito ako para matulungan kita. Magsabi ka ng totoo sa amin at pinapangako ng maestrado na hindi niya kayo parurusahan ng kamatayan ng anak mo. Totoo ba yan? Totoo lahat. Hindi ito makatwiran. Inutos niyang palayain sila. Nasasakupan na to ng bayan ng Tiangla. Kahit na siyang tagapamahala, hindi niya sakop ito. Hinahadlangan niya ang pagpapatupad natin ng batas na nasasakupan natin. May sumusuporta sa kanya. Narinig ko na si Pinunong Shu nagtungo sa kagawaran ng katarungan mula nung tumapak si Jiang Shan sa tanggapan. At ngayon, naroon pa rin siya. Sa tingin ko, hindi siya maaaring pakawalan. Sa tingin ko lang po, palayain natin siya. Nang sa ganun, makalilikha tayo ng gulo. Ang ibig mong sabihin, Ang balita ko po, sina Liu Chun at Yin Lu ng gabay ay parehong tapat at makatwiran na kawani. Kapag narinig nila ang tungkol dito, maaaring may gawin sila. Jiang Shan, laya ka na. Ay. Ang gandang tula! Uminom tayo! Ito, uminom tayo. Subukan mo to. Pinaluto pa to ni Hepe Wang para lang sa'yo. Wala yun. Sige, kumain ka na. Sabi ng maestrado, magaling ang ginawa natin sa kasong yun. Bibigyan niya rin ako ng ilang pagkilala dahil doon. Ilang taon na ako sa kanya. Kahit kailan, hindi niya pa ako sinasabihan ng ganun. Yung tasa nyo. Mga kapatid, uminom tayong lahat para kay Ningyan. Oh, Ningyan, ikaw ang dahilan kaya nalutas ang kasong ito. Oo nga, tama. Ang galang nyo naman. Ang galing mo. Salamat mga kapatid. Ningyan, hindi mo noon ugali ang magpakitang gilas. Hindi ko inaasahan yun sa'yo. Sabihin mo naman sa amin kung paano mo nalutas yun. Ang totoo niyan, simple lang naman yun eh. Madali lang siyang kumbinsihin. Nasindak agad. Nung nakita niya yung salaysay na isinulat ni Hepe Wang, umamin naman siya agad. Ang husay mo. Sobrang dunong Ang niya. galing niya, di ba? Sang-ayon kami roon. Uminom na tayo. Amo, Mm. nakalaya na raw si Jiang Shan. Ningyan, bilang alagad ng batas, ginagawa natin ang tungkulin natin. Yung ibang bahagi ng kaso, hayaan na natin sa nakatataas. Makakaya niya kaya? Huwag mo nang alalahanin yun. Uminom ka na lang. Hindi, teka sandali lang. Kung hindi yun maaayos, sigurado mamamatay si Ginang Siyang. Dahil siya ang nagsumbong tungkol kay Jiang Shan. Kapag sinabi kong huwag kang mag-alala, huwag kang mag-alala. Ganito, nakita ko mismo, si Kalihim Shu, umakyat siya dun sa tore, habang dalang salaysay sa kamay niya.
Tore ng Kagitingan? Sino ka? Ako po si Shu Juji, punong kalihim ng Changla. Bakay ko si Li Yinlu. Si Pinunong Lee. Wala rito ngayon. Sigurado ba kayong humihingi ng saklolo si Kalihim Shu? Alam mo kung maingat ang pagdulog, magiging maayos ang lahat. Kahit na maliit na bahay lang ang Changla, nakadikit ito sa kabisera ng Dafong na puno ng mahaharlika. Kaya dapat tayong maging maingat. Sino pala yung nasa loob ng tore ng Kagitingan na yan? Kaya niya ba talaga si Jiangxian? Lasing ka ba? Tahanan yan ng mga gabay ng gabi. Ano? Gabay ng gabi? Ito yung panahon natin. Mag-ingat tayo sa sunog. Napasok na ng alak yung utak mo. Bantay sa gabi ang iniisip mo. Eh, sino pala yung gabay ng gabi na yun? Di mo ba sila kilala? Huliin niyo siya! Ikaw, walang yaka! Ang mga gabay sa gabi ang nagbabantay sa mga kawani at nangangalaga sa kabisera. Nais namin maging bayani. Kagaya nila mga magigiting na mga gabay. Dahil napakatanyag nila. Lalong-lalo na si Pinunong Weyen. Sisiyasatin ko yan mamaya. Maiintindihan mo kapag nakita mo na sila. Pinuri tayo ng pinuno sa paglutas natin ng suliranin. Bilang pabuya, libre tayo ngayong araw. Hati tayo sa bayad sa alak, ha? Ha? Pero amo, Ganun ginagawa nyo, hindi ba? pero wala pa Anong akong tawag sahod doon? eh. AA? AA. Tama, AA. Gamitin natin dapat yung sistemang AA na yan. Makinig kayo ha? sa akin. Ay, Alam nyo, hindi naman gumagana ganun lang yan sa yun. magkakatrabaho. Mas madali, Ginoo, Ay, matamis na inumin. Konting asuka lang. sige, sandali lang muna, Ginoo. Ay, eto, ingat lang. Dahan-dahan lang. Salamat. Bakit nanginginig siya? Ang lalaki ng mga katawan nitong nandito sa dessert shop, ah. Pero hindi nila ginagalaw ang dessert nila. Sigurado akong may mali dito. Second class merit na to. Dalhin mo na yung inumin mo at umalis ka na rito. Sabi na nga ba may mali? Ako si Shu Qian, hepe ng Changla. Nagsusuri ako ngayong araw. Pagdadala ng bawal na armas, 30 hagupit. Isarang pinto. Pagsisimula ng away, 50 hagupit! Katapusan mo na! Aray, ang sakit nun ah. Pananakit ng kawani, 3 taong pagkakakulong! Pinuno, nariyan na sila. Gawin nyo na. Itatakas ang bilanggo! Kamatayan para sa inyo. Ano? Palayain ang bilanggo!
siguro mamatay. Baka mauwi na ako pagkatapos nun. Paslangin siya! Huwag gumawa ng kasamaan sa gabi. Huwag matakot sa tagapangalaga tuwing umaga. Narito na ang mga gabay ng gabi. Mas mabuting sumuko na kayong lahat.小鸟人不都恨，笑那个路人。